Malaki, mahaba at kulay itim itong napulot na bagay sa ilalim ng dagat at naglalabas pa nga ito ng tubig. Kakaiba rin ang itsura at kulay ng isang ito na tila nakatayo at sumasayaw pang nakabaon sa buhangin. Sa malapitan ay makikitang malambot ito na parang kung ano. Ito pala ay isang hayop sa karagatan at hindi dapat ito pinipisil gaya ng ginagawa ni ate dahil naglalabas ito ng puting likido na malagkit at nakalalason. At tingnan nyo, napakalaki nitong natagpuan ni kuya. Umaabot pala sila ng 3 meters o kasing haba ng isang buwaya. At alam nyo ba, napakamahal pala nito. Noong 2016, may isang tindahan sa Hong Kong na nagbenta nito sa halagang $3,583 o nasa 199,000 pesos per kilo sa palitan ngayon. At hindi lamang pala itsura ang kakaiba sa hayop na ito, kundi pati na rin ang taglay nitong mga kakayahan. Ito ang Holothuriidea o mas kilala sa tawag na sea cucumber. Sa kabila ng pangalan nito ay hindi ito isang gulay o prutas. Tinawag itong sea cucumber dahil sa itsura nitong kahawig ng pipino. Mayroon itong nasa 1,200 species at kamag-anak nito ang mga starfish at sea urchin. Makikita sila malapit sa seafloor sa lahat ng karagatan sa mundo. May iba't ibang kulay ng sea cucumbers, gaya ng brown, red, orange at iba pa. Ang ilang species pa nga nito ay bioluminescent o umiilaw sa dilim. May karaniwan itong haba na 2 to 200 centimeters at kapal na 1 to 20 centimeters. Ngunit may species din na mas malaki pa sa karaniwan, gaya ng malaahas na Synapta maculata na ito na di umano'y umaabot ng 3 meters. At alam nyo ba na walang mata at utak ang sea cucumber? Pero may kakaiba silang paraan upang ipagtanggol ang sarili. Kapag nakaramdam ng panganib, inilalabas nila ang kanilang malalagkit at nakalalason na lamang loob upang lituhin o itrap ang kalaban. Ligtas silang gawin ito dahil kaya nilang bumuo ng panibagong internal organs. Bukod pa rito, ang sea cucumber ay may mahalagang role bilang tagapaglinis ng karagatan. Kumakain sila ng mga basura at bakterya at ang dumi nila ay may taglay na nutrisyon gaya ng nitrogen at phosphorus. Mahalaga ito upang mapanatiling produktibo at masagana ang ecosystem, lalo na sa mga coral reef. Ngunit bumababa na ang populasyon ng sea cucumbers sa buong mundo dahil sa exploitation. Isa pala itong mamahaling pagkain kung kaya't maraming nanghuhuli. Kapag ito'y naproseso ng mabuti at nailagay sa magandang packaging, ang halaga nito ay maaaring umabot o mas mataas pa sa $2,000 per kilo. Ayon pa nga sa isang article ng ScienceDirect.com, noong 2016, may isang tindahan sa Hong Kong na nagbenta ng dried Japanese sea cucumber kung saan ang presyo nito ay umabot sa $3,583 o nasa 199,000 pesos per kilo sa palitan ngayon. Sikat itong delicacy sa mga Asian country gaya ng China, Hong Kong at Taiwan. Maging dito sa Pilipinas ay naluluto itong kinilaw at adobo. Mayroon ding healing properties ang sea cucumbers at matagal nang ginagamit bilang tradisyonal na gamot sa China para sa mga sakit na gaya ng arthritis at cancer. Sa medisina man, hapagkainan o sa ilalim ng karagatan, tunay na espesyal pala ang ambag ng kakaibang nilalang na ito sa mundo. Kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon, mag-comment ng yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!